Hello guys, ang magandang hapon guys. Mag-install tayo ng ating CMS guys. Ayan. Ito guys, bagong area namin. So mag-install ako ng CMS. Ayan o. Kararating lang ng aking PC. Ayan. So ito yung CMS ko. Ito yung dongle ko. Ayan. CMS no. Basag na. So ito yung gagamitin kong PC. So ayan yung monitor kong malaki. So bali 16 bits to. Yung aking i-configure na 16 na monitor. So madali lang to guys. I-install lang natin yung software. Tapos pagkatapos i-install, i-configure natin yung mga central monitor guys. So bali guys, ang nangyari, binili lang naman ng, siguro may na-upload na ako dati nito. Pero mahaba kasi yung video, kaya ito i-an lang natin. So madali lang to. So ito guys, para ang style dito, pag bumili kayo ng central monitor, so bali bibilhin mo lang is yung dongle, yung application, CMS, tapos yung dongle, yun lang guys para mas mura. Kasi pag bumili ka ng kasama yung CPU na naka-install, medyo may kamahalan na. So dito medyo nakakamura yung company namin dahil unang-una, binili lang nila yung yung CMS na hindi kasama yung monitor. Hindi kasama yung PC. Mali yung PC. Yun na yung binili lang lokal. Connect lang natin yung ating mga power. HDMI cable. Tapos i-power na natin yung ating PC. Wala na sasakit dito. So ayan. So ating pinower on ng ating PC. Ano ba yung ating PC na monitor? Yan. Bakit namamatay-matay yung ating PC? So, tingnan ko lang muna. So ayan na. Pero guys, namamatay-matay ah. Bakit bago yung PC? So ayan guys. Yung lumalabas sa kanya. So continue lang natin yun. Control-Alt-Delete lang tayo. Para mag-restart. Hindi siya naka-configure pa kasi kaya bago pa. So, ngayon pag mga unang bukas, kailangan mo siyang i-configure. Pa-flashing pa siya oh. Updating firmware pa. So, wag lang muna natin
turn off. So antayin natin matapos yung updating guys. So ito guys, napaka-importanting guys pag nag-update ka ng PC. Yan. Nag-update ng PC mo. Huwag mong i-interrupt yan kasi pag nag-interrupt yan, panigurado corrupt na yung software mo. So kailangan mo lang matapos yan na without any wala siyang mga interruption guys. Kasi pag nag-interrupt mo yan, yari na tayo. So hayaan mo lang matapos yan. Nag-update. So nag-update yung mga BIOS. Nagpa-flashing siya ng BIOS yan guys. Kasi bago nga siya. Yan ang advantage naman pag bumili ka na naka-sit up na, kompleto na yan, i-install mo na lang. Dito, pag PC mo bili mo, i-sit up mo, i-install mo yung PC. I-install mo yung software. Tayo lang natin matapos mag-flashing. So yan guys, matagal-tagal na siya mag-update. So updating backup na siya. So matagal-tagal na siya mag-update para ng software, ng firmware. Yan. Yan yung firmware na ina-update niya. Firmware update successfully na siya guys. So firmware rebooting. Mag-reboot yung system. So tayo natin mag-reboot. Ayan na, nag-reboot na siya. Automatic man mag-on yan, PC. So ayan na guys, after mag-reboot, ayan na. So makikita na natin yung ating PC na nagbo-boot na siya. So meron pa rin isang update. So konti na lang yan, matatapos na. Ayun. Nag-reboot pa din siya. So yun na guys, natapos na rin natin yung pag-update. So kailangan nating i-install na ng ating software. Ang ating software, install na natin yan. Para ayan. Ito yung ating central monitoring system guys. Yan. So, bago natin i-insert yung CD guys, so kailangan lang natin i-connect yung ating dongle. Ayan, ito. Ito yung pinaka-dongle natin guys. Ayan, so, ikabit mo lang yan dito sa ating PC. So, yung pinaka-PC. Ito. So, ikabit mo lang yan dito. Kahit saan. Ito naman yan. So yung ating ito yung serial number niya guys. So yung basag na yung plastic na. Dito lang ilagay yan. So na-insert na tayo yung dongle. So dito na tayo mag-insert ng ating CD. So napakadali lang to guys. Insert lang natin yung ating CD rito. Ayan. Ayan. So insert lang natin yan. So automatic nang magbabasa yan. I-install na yan guys. So dito guys, napaka-importante. So, punta ka lang sa ayun, nakababasa niya na. So, punta ka, parang nag-i-install ka lang ng guys, mga application. So, dito, punta ka lang dito. So, install mo yan, BioVision. So, ayan, nagbabasa. So, napaka-easy to install lang to guys. Napaka-easy lang siya i-install. So, yung pag-i-install nito guys, para ka lang nag-install ng mga ordinaryong application. Hindi tulad ng ibang CMS, yung Mindray,
na napakahirap i-install yung guys. Kailangan mo pa ng activation code. Ito wala na guys. Pag na-install mo na lang, na-install mo yung CD niya. So, next mo na lang. So, yan guys. Do you want to allow? Next mo lang. Yes. So, English. Yes. Okay. Accept. Next. Next mo lang yan. Dito guys, nasa drive D. So, yan napansin mo yan, drive D. So, kailangan mo siyang i-install sa drive C. So, kung saan naka-install yung mga program guys. Kasi, hindi yan tatakbo pag naka-install mo sa drive D. Kasi yung drive D, yun yung kalahati na itong hard disk, yung partition. So, wala dyan yung application na wala dito sa drive C. Browse mo lang yan. Local C. Ayan o. Ayan guys o. Basta pag browse mo, local C. Ayan. Local C. Click mo lang yan. Tapos, okay. Then, next. Next. Install. Ayan. Nag-install na siya guys. So, ganoon lang kasimple. So, after ng installation yan, nantayin lang natin matapos yung installation, yung mag-complete. So, yun yung napaka-importante guys. Dapat nasa drive C mo siya i-install. Kasi pag nasa drive D, hindi yan mag-run. So, ayun guys, finish na. So, restart computer. Finish. Yan, restarting na siya guys. So, antayin natin mag-restart. So, ito na yan guys. Nag-restart na siya. So, automatic naman yan. Mag-run yung ating, ayan na in-install natin oh. Ayan, BLT. So, run na yan. So, ayun. So, connect. Ayun. Public networks, private network, allow access lang yan guys. So, wala pa siyang nakakonect na network. So, maglagay tayo ng cable. So, lagyan natin ng network cable guys. Ito. Yan, network cable. Lagyan natin. Para mawala yung ingay. So, lagyan muna natin ang cable dito. Yan. So, dito lang din yan ikakonect sa may likod, sa network port niya. Then, dito sa aming yan, port. So, ito yung gagamitin ko. Ayan guys. So, connected na yan. So, yun ko. Configure ko na siya. So, ito guys, naka 1, 2, 3, 4. So, 8 siya. So, gawin ko muna siya ng 16. So, system. Device management. So, dito na sa password. 785623. Enter. Ayun. So, ayun yung display. So, dito sa screen, gawin nating 8 lang kasi yan. Ayan o. So, 8 yan. So, gawin nating 16. Ayan. Pwede rin gawing 18 yan. 16 muna natin para masyadong maliit. So, ayan. So, labas na tayo dyan. So, ngayon guys, pupunta tayo dito sa configuration. Yan. So, settings, factory maintenance. So, punta tayo dito sa password. So, ang password niyan is 125689. Okay. So, exit to Windows tayo guys. Kasi mag-configure tayo ng IP. Yan. So, okay. Shutdown niya. Pupunta yan sa Windows. So, ayan. Punta tayo sa Windows. So, mag-configure tayo guys ng network. So, dito tayo sa network. Network internet settings. So, advanced network settings. Change adapter option tayo guys. So, dito tayo sa network 2.
Kasi dalawang network ang nakalagay niyan to guys sa aming PC kasi ikakabit yan sa nakakabit sa HIMS. So yan. Right click, properties. Yan. TCP/IP protocol. So ito, use following IP address. So ang IP address natin guys is gagawin nating sa kabilang side is 100 yung CMS. Ito gagawin ko siyang 40 for 100 so ilang ano yun 110 na yun, di ba? Gawin ko tang 130 ang CMS ko dito. So kaya kahit nga 120 pwede ko siyang gawing 120. So 10 18 30 120. So 120 yung CMS ko guys. So subnet mask ko is 255 255 255. So ang gateway ko is 10 18 30 1. So yan yung gateway ko guys. So i-okay ko lang yan. Yan guys. Okay. Okay. So configure na siya sa ating CMS. So ngayon guys, para mag-link sa ating connection, so pwede na tayong pumunta dito sa Vivision. Vivision tayo sa network para mag-set up naman tayo doon sa ating mga monitor. So ito kasi guys, nakakonect yan yung ano namin, yung central talaga namin na network. Hindi ako naka-switch. So ayan, nag-yellow na siya, hindi na sa red. So pupunta tayo doon sa ating mga monitor guys. Madali lang set up. Mag-set up lang ako ng isa. So ayan. So ito yung i-set up ko. Isa mo nang i-set up ko yung mga naka-connect sa network ito. Ayan, naka-connect sa wall yan, monitor. So dito, ayan, dito lang muna natin. So punta tayo doon sa last page. Bakit ayaw mag-touch? Menu. Yan. Demo maintenance. And guys, maintenance 7852623 ang password nito. Enter. So punta tayo dito muna. Lagyan mo natin ang pangalan to. So capital. Device name. Ito ilalagay ko. So ganito lang mag-configure ito guys. Facility ko is EGH. EGH Kopuk. Ito yung lugar ko. Enter. Ito yung aming LTC. Enter. So punta na ako dito sa network. Ayan guys. So naka-LAN. LAN. So ayan. Kung nakita mo yan guys, LAN. Pit mo na yung LAN. Tapos ang IP ko dito 10 18 30 20 yung gamit ko doon. 120. Gawin ko itong 121. Yan, 121 guys. Ayan, 121. Enter. So default gateway ko. So dito sa ating gateway 10 18 30 1. Enter. So pagkatapos na guys, i-apply mo, importante, kailangan mong i-apply para mag-save. So CMS ko guys, ang gamit kong CMS, yung IP niya. Ang CMS kong IP 10.18.30.120. So ito yung ang gawin kong device number
20. Device number 20, guys. Enter. So, okay. So, hindi ko na i-restart, guys. Titingnan ko kung magko-connect siya. Makikita ko dito sa CMS. So, napakalawak to, guys. Oh. Hanggang doon sa dulo-dulo to. So, ibang CMS naman yung na doon sa kabila. Iba yung CMS din dito. So, dalawang CMS ang isinit up ko dito, guys. Ito dito sa left wing at saka sa right wing. So, dito, guys, pupunta ka lang sa BLT, System, Device Manager. So, password niyan is 785-623. Okay. So, ayan guys, ito na lang gagawin mo dyan. Nakita ko na yung kinonfigure natin doon, device number 20. So, i-click mo lang to guys. So, unang-una, i-click mo kung saan mo siya ilalagay na slot. So, dito ko sa unang-una, i-highlight ko lang yan. So, gawin ko siyang, i-click ko lang tong positive na green. Ayun. So, dapat yan, lilipat na doon. Ayun na guys. So, ayun na. So, ito na siya. Ayun na. So, connect na siya. So, yan. Pwede mo siyang i-change settings, may number, lahat man. Marami yang configuration. So, yan guys. Ayun na siya. Yan na yun. Ayan. So, punta tayo dun sa kabilang room. Ayun. Yung room na yung maingay. Configure natin. Saan na ba yung number 20? Dito. Lawak nito. Naka-on na ba yung PC dito? Ito. Connect rin naman. Ayan o. Ito gawin kong bit number 22. Kasi 21 yung katabi niya. Maintenance. 7, 8, 5, 6, 2, 3. So, device name, device monitor. Ganon din. Caps lock mo. Mana. Ito lang yung nilalagay kong device name niya. Ay. Kasi sa kanila man to. Enter. Yung facility ko is AGH. Poop. Enter. Yung area ko is LTC. Enter. So, punta ako sa network. Ayan guys. Sa network. LAN. IP ko is 10.18.30.122. 121 yung isa, 122, 123 to. So, enter. Ganon din, yung gawin mo lang dyan is yung gateway. So, punta lang, 10, 18, 30, 1, enter. Then, apply. So, yung subnet mask guy, huwag mo nang baguhin. Automatic na yan. So, CMS. Kailangan mong i-input talaga dito yung CMS. So, CMS mo is doon nakalagay is 10, 18, 30, 120. So, enter 123. Yung bit number. 120, 123. Okay lang. Ay, bit number ano pa ito? Bit number 2023. Yan. Yan. Close mo na yan. So, nakakonect na. Titingnan natin dito. Doon sa kabila. So, yan guys. Ganun lang. So, ganun lang kasimple ito mag-configure ito guys. Kahit isang tao lang kaya-kaya. So, ngayon, pupunta ka ulit dito. Ayan. Sa BLT. Punta ka doon sa
System settings, device. So makita mo guys, nandito na siya. So password mo lang, hindi mo makiklik yan pag hindi ka naglagay ng password. So kailangan mo password 785623. Okay. Ayan, just punta ka rito sa kabilang side naman na black. Mag-i-white mo yan, i-white color. Then click mo yan guys, yan. Ayun na yan, lilipat na siya doon. So ayun na. So configure na siya guys. Ayun o. So ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple mag-configure nito guys. So ayan o. Tapos na. So napaka-easy lang. Pagkabisado mo na. So hindi lang kasi first time nang ginawa ko, matagal na to. Marami na akong ginawang ganito guys sa aming area. Kaya kabisado na kung paano sa i-install. Kukunin ko lang yung CD dito. Ayan. So ayan guys, ganun lang kasimple. So ngayon, ikakabit ko dun sa aming malaking monitor. Tignan ko kung kaya bang makakonect dun. So ayan guys, hindi ko siya mai-connect sa dun sa ating monitor kasi nga yung HDMI cable ko is may problema yata. So, i-check ko na lang yan. Pero naka-configure na guys sa monitor na to. So, ganun lang pag-configure guys, kabilis. So, napaka-simple lang ba. Tapos na. So, dito lang tayo guys. Hanggang dito na lang.